Sa mga oras na ito, kapag natutulog na ang mundo, ako si Kuya Juan ng Boses ng Dilim at may dalang kwentong magpapaalala sa inyo na hindi lahat ng nakabaon ay patay na. Sa lumang Hall of Justice sa Cagayan de Oro, kung saan ginawa ang gusali sa ibabaw ng lumang sementeryo, may mga kaluluwa na hindi pa rin makakapahinga. Sa gitna ng gabi, marinig mo ang tunog ng lumang typewriter na nagsusulat ng mga mensaheng hindi mo maintindihan, mga reklamo mula sa mga patay na humihingi ng katarungan. Mga kaboses ng dilim, ito ang kwentong Gabi sa Hall of Justice. Record section ng Hall of Justice, alas 9:30 ng gabi, tahimik na gabi, kulay dilaw ang ilaw. Tahimik, kulay dilaw ang ilaw. Si Elena ay nag-aayos ng mga papel. May maririnig na tunog ng makina sa kabilang kwarto. Hello, Mang Pablo? May kasama ba tayo rito? Sumagot si Mang Pablo sa intercom mula sa kanyang guard station. Wala po, ma'am. Tayong dalawa lang ang naka-duty ngayon. Bakit? May naririnig po akong nagtatype. Baka naiwan na computer? Wala nang computer dyan. Manual na files lang ang natira. Huwag mong pansinin. Baka hangin lang. Pero sa bawat tik-tik ng makina, mas lumalapit ang ingay hanggang tila nasa mismong likod na ni Elena. Paglingon niya, wala, kundi lamig at amoy ng lupa. Hallway malapit sa back exit, alas 11:40 ng gabi, umuulan sa labas, may dalang kape. Magkausap sa labas si Elena at Mang Pablo, may dalang kape, maulan. Totoo po bang sementeryo dati to? Oo, ma'am. Hindi lahat na ilipat. Yung iba, tinambakan lang ng semento. Kaya pala parang may sumusunod kahit mag-isa lang ako. Marami na akong bantay dito. May nakita akong babaeng nakaputi na dumaan papunta sa courtroom 6. Pagdating ko doon, sarado lahat ng pinto. Umihip ang hangin. Napatigil sila. Sa dulo ng pasilyo, may aninong dumaan. Tila dahan-dahan ang lakad. May tao doon! Huwag mo nang habulin. Hindi na tao yon. Alas 12:30 ng umaga, bumalik si Elena sa record section. Hindi siya makatulog sa break room. May nakakagulat na hangin na tumutugtog sa mga papel. Naglalakad si Elena sa pasilyo nang biglang lumamig ang paligid. Ang mga ilaw ay kumikislap. Mas lumalakas ang tunog ng typewriter. Hello? May tao ba diyan? Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang anino ng isang babae. Nakatayo, hindi gumagalaw. Pagkurap ni Elena, wala na. Mang Pablo? Mang Pablo, nandito po ba kayo? Walang sagot, pero ang typewriter ay patuloy pa rin. Parang may nagsusulat na hindi niya makita. Tumakbo si Elena pabalik sa record section. Pero habang tumatagal, mas lumalapit ang ingay. Tila sumusunod sa kanya ang tunog. Hindi mapakali si Elena. Bumaba siya sa lumang basement, bawal na lugar. Nakatanggap siya ng sulat na nagsasabing may nawawalang dokumento doon. Binasa ni Elena ang sulat. Hanapin mo ako kung gusto mong malaman ang totoo. Pagbukas niya ng pinto, amoy bulok na kahoy, mamasa-masa ang hangin. Biglang bumukas ang ilaw kahit walang switch. Sino nagsabi sa'yong bumaba rito? May sulat. Pinadala sa mesa ko kanina. Wala akong pinapasok ni isang tao sa opisina mo. Lahat ng sulok
Ako lang ang may susi. Sa madilim na sulok ng basement, may lumang lapida. May nakaukit na, hustisya ang hantungan ng lahat, kahit ng patay. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na hiyaw. May sumisigaw sa lumang courtroom 6, kahit alauna na. 1:30 ng umaga, hindi makatiis si Elena. Kailangan niyang malaman kung saan nanggagaling ang mga sulat. Bumalik siya sa basement, dala ang flashlight. Amoy lupa, amoy patay. Sa sulok may narinig siyang tunog ng typewriter. Sino ka? Sino kang nagsusulat? Biglang tumigil ang lahat, tahimik. Pero sa papel na nakasuksok sa typewriter, may nakasulat na mga salita na hindi niya maiintindihan. Mga letra na parang dugo. Hindi ko maintindihan! Ano ba to? Biglang lumaki ang hangin sa basement. Ang mga papel ay lumilipad. Narinig niya ulit ang malakas na hiyaw mula sa itaas, sa mga courtroom. Elena! Elena, saan ka? Bumaba ka na dyan! Nang dumating si Mang Pablo sa basement, nakita niya si Elena na hawak-hawak ang isang papel. Pero walang nakasulat. Puting papel lang. Front gate ng Hall of Justice. Umaga na, maliwanag. Si Elena ay bitbit ang bag. Bitbit ang bag, nanginginig si Elena. Si Mang Pablo ay nakaupo sa kanyang guard booth. Tila malalim ang iniisip. Hindi ko na kaya, Mang Pablo. May mga mata sa dilim. Hindi sila bulag. Naghahanap sila ng hustisya. Pero hindi para sa mga buhay. Hindi ka nila pinipigilan umalis. Pero sana, huwag mong kalimutang may mga kwentong hindi kayang sunugin kahit ng apoy. 3 gabi matapos umalis si Elena, mag-isa na si Mang Pablo sa Hall of Justice. May bagong clerk na dapat pumasok pero hindi dumating. 2:00 ng umaga, naglalakad si Mang Pablo sa pasilyo. Biglang bumukas ang lahat ng pinto. Mga courtroom, mga opisina, lahat. Sino kayo? Ano pa ba ang kailangan ninyo? Sa courtroom 6, nakita niya ang mga anino. Marami, nakatayo sa iba't ibang sulok. Pero walang mukha, walang tunog. Hindi ko na kaya ang lahat ng to. Ang mga anino ay nagsimulang lumakad, papalapit kay Mang Pablo. Alam kong may nangyari dito dati. Pero hindi ko alam kung paano kayo matutulungan. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga papel sa mga mesa ay lumilipad. At sa gitna ng lahat, narinig ulit ni Mang Pablo ang tunog ng typewriter. 1 linggo pagkatapos ng mga pangyayari. Nasunog ang Hall of Justice. 2 buhay ang nawala. Pero ayon sa ulat, may mga narinig pang tinig sa loob habang nasusunog na ang gusali. Tik-tik, tik-tik ng makina. Hanggang ngayon, dinig pa rin daw tuwing 2:00 ng madaling araw sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang gusali.